15 na contractors. 15 lang ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kundi sa past 5 years. O kaya sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya at anak niya at kanyang kanang kamay ay 3 congressman din sa party list nila na tingog. Saan ka makakita? Yung dating speaker, wala namang party list yun. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas, sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap, para sa kalusugan ng mahihirap, at sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at mag-earn naman ng income sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin, yung corruption. 3 years na si BBM. Saka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na, tigilan na. 3 taon, tulog lang ang presidente natin. Hindi niya alam na ang GSIS pala natin, kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan, ay nilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company. Hindi alam ni BBM? Wala nga siyang alam. Kung ganyan. Tapos kung maka-iling-iling lang siya, para siyang, well, you know, I didn't know that. You didn't know that? So what are you gonna do about it now, Mr. President? Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Pinaka-stable yan na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment dyan Dahil akala nila kikita yung online gambling na yan. Hindi ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga ng mga public officials na empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public figure ako. Hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant, ay hiyang-hiya po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal ang mga public officials at empleyado na pumasok man lang sa casino. Lalo na po mga huwes, piskal, at mga elected officials. Pero ang GSIS chair at ang mga direktor, wala silang konsensya. Naglagay ng 1 billion na pera ng GSIS at mga miyembro dyan sa online gambling na yan. Natalong-talo na ngayon. Talong-talo na. Hindi na maibabalik yung pera natin. Dapat sa mga yan, kasuhan niya ng plunder. Dahil more than 50 million yung 1 billion na